And suddenly someone took my attention. He entered the coffee shop confidently. Hindi maitatangging naagaw nito ang atensyon ng ilang customer lalo na ang mga kababaihan. I rolled my eyes nang marahan nitong haborin ang kanyang dark sunglasses. I pinang myself against the metal chair, and lazily sipped onto my coffee cup. Kumaway ito palapit sa akin na bakas ang ngisi sa labi. Ang kapal, I whispered. Hi Alora, what's up? He walks towards me, and give me a slight kiss on the cheek. Sininyasan ko ang waiter para lumapit sa amin. Anong gusto mong orderin? I asked him without delay. Just a cup of coffee, he replied, and sitting across to me. Tinanguan ko ang waiter matapos akong mag-order ng 2 coffee latte at sliced cake. A moment of silence lingered between us. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang sabihin sa kanya ang tungkol kay William. Kamusta ka na? He asked in his joyful voice. I'm okay, I said, and wearing my tiny smile. He narrowed his eyes at me, na tila hindi naniniwala kaya mas lamapat ang pagkakasandal ng likod ko sa silya. Nagbuga ito ng malalim na paghinga bago magsalita. You're not look okay Alora, sa tono nitong nag-aalala, kung kanina ay masigla ang aura nito nang dumating, ngayon ay tila seryoso at walang kangiti-ngiti. Of course, I do, you don't have to worry about me. Kumakain naman ako ng 3 beses sa isang araw. Wala kang dapat ipag-alala sakin. I cracked a wide smile, para hindi nito isiping hindi nga talaga ako ayos. Liar, he said straight to me. I licked my lips frantically, and looked away. Siguro nga hindi ko maitatago ang lungkot sa mga mata ko. But this is the only weapon I have now, ang magpanggap na ayos lang ako, at ipakita kung gaano ako katatag. Sandali akong umayos ng upo, nang idulog sa amin ni waiter ang in-order kong kape at sliced cake. He tilted his head towards the edge of the mug, as he took a short swig of the coffee. Anong balita kay William? May bago ka bang lead sa kanya? Umpisa nito na hindi inaalis ang tingin sa akin. Kumibot ang mga labi ko. Unti-unting namuo ang mga luha ko, I bit my lower lip to stop my tears from falling but I couldn't. And suddenly I break into tears, isa-isa itong pamatak sa kandungan ko na hindi ko na nagawa pang pigilan. My emotions turned jagged in my inside. The pain is like a knife, being twisted in my spine. There is no blood anywhere but my abdomen is purple and lumpy where it should be smooth. He clenched his jaw. Tell me, what is happening? He leans forward and steady his gaze at me. I sob, buhay siya, I utter with pantang. His mouth open, stare at me with wide eyes. Mabilis itong napasandal sa kanyang silya and smack his palm against his forehead. How did it happen? He asked suspiciously. I hired an investigator a year ago. Binigay ko sa kanya ang lahat ng impormasyon na pwedeng makapagturo kay William, at nitong mga nakaraang buwan lang ako nakatanggap ng impormasyon tungkol sa kanya. Are you sure about that? Baka niloloko ka lang ng investigador na yan, dahil sa malaking pabuyang kapalit nito. Kasama ko siya sa bahay, sigurado kong sinabi. No, you can't be serious Alora. He raised his eyebrows, clenched hand over his head. I'm serious, Ellie. He is alive. Buhay siya, at nakakausap. I quickly responds. Huli na para bawiin ko ang sinabi ko, dahil tila mas lalong umangat ang kilay nito sa huli kong sinabi. Hindi kaya multo yang sinasabi mong nakakausap mo. He said, crinkle his eyes and nose. Ellie, I shot him a look, and muttered some curses. Alright, naniniwala na ako. So nasaan siya? Bakit hindi mo sinama dito? Ngumiti ito na aabot na yata sa magkabila niyang tenga, hindi pa rin nawawala ang pagdududa sa mga mata. Doon ako biglang walang nasabi, pakiramdam ko ay ikakamatay ko pag nalaman niya ang totoo. Elwood is my childhood best friend, siya ang palaging kaagape ko sa lahat ng pagsubok ko sa buhay. We grow up together, with same course and a Latin honors. Pakiramdam ko nga ay siya ang palagi kong kakompetensya sa lahat, even with my dad,
He is one of his favorite pagdating sa mga kaibigan ko. Siya na siguro yung matatawag kong friends with benefits not including pleasure. Hindi ko siya kayang masaktan para sa akin, dahil kilala ko ito kung magalit, at iyon ang ayokong mangyari. Pero hindi ko pwedeng hindi ito sabihin sa kanya ngayon. I know he will surely understand everything. Lalo na ang pagkakaroon ni William ng amnesia. He is suffering from what? His speech voice increased, hindi na rin may pinta ang mukha nito sa akin. He got an amnesia, I uttered, bowed my head to my lap. That's impossible. Almost 3 years na siyang nawawala, at hindi man lang ba siya naghanap ng kamag-anak or magsaplong man lang sa pulis. Tila hindi na nito napigilan ang galit. Ellie, calm down. I said softly, ayoko siyang biglain sa susunod ko pang sasabihin. Paano ako hihinahon? Your husband is such a useless. Hindi naman siguro siya inutil para hindi hanapin ang totoo niyang pamilya or alamin, kung bakit siya nagtatanga-tangahan ngayon. He grumbled, and slammed his hand at the table, na parang kami lang ang tao sa loob ng coffee shop. Elwood honest kong sinabi, yukong-yuko ang ulo sa hiya. My both cheek turns red, anong higpit din ang pagsalikop ko sa dalawa kong kamay na nasa aking mga hita. I'm sorry, pero hindi ko alam ang magagawa ko pag nagkita kami. And I will surely punch his face, para matauhan ang lalaki na yun. Patuloy nitong sinabi. He married another woman, I calmly said, but 2 hands digging into a fist. Hindi agad ito nakapagsalita. I saw the shock registered on his face. And a blank with confusion, but suddenly he burst out laughing, a giggles rolled out of him making his shoulders shake. Mariin kong nakagat ang ibabang labi ko, gusto kong matawarin sa sinabi ko pero hindi ko magawa. It is some kind of a joke or what? Bakas pa rin ang ngiti sa labi. Hindi ako sumagot, I have nothing to say, I know it's almost like a disease, this lover coursing through my veins, and it's going to destroy me. Agad napawi ang mga ngiti nito at biglang tumayo. Agad rin akong binalot ng kaba dahil sa intensidad ng tingin nito sa akin. You are wasting my time here, Alora, aniya bago walang lingon akong iniwanan. Maagap naman ang naging pagtayo ko, para sinyasan ang waiter. Please, keep the change, sambit ko dito para ito sundan palabas. Naabutan ko itong pasakay na sa kanyang kotse. Ellie, wait, hawak ko sa braso nito. He turned his face to me with much darker look. Please, let me explain everything. Pagsusumamo ko. He stared at me for a long minute. Bago mahinahong humarap sa akin. Tell me everything, dahil hindi ako tatayo lang dito at walang gagawin. Pagbabanta nito, halos mamula ang mga mata nito sa galit. Isang malakas na suntok ang ginawa nito sa pinto ng kanyang kotse. I nervously put my hand on my mouth, puno ng takot na pinigilan ko ang tangkapan nitong pagsuntok. Matapos kong sabihin dito ang lahat-lahat, at kung bakit ako nakatira ngayon sa bahay nila. Please Elwood, calm down. I said, tell me, paano ako hihinahon ngayon? Bumaling ito sa akin na puno ng galit ang mga mata. Please, I whispered, walang lakas ko na rin siyang binitawan, at sinapo ang bibig para pigilan ang pag-iyak, but I just broke down, as much as I tried to hold it in. The pain came out like an uproar from my throat in the form of a silent scream. Agad naman nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito sa akin, at mabilis akong kinabig para yakapin. I'm sorry, he whispered back. I sobbed into his chest unceasingly, hands clutching at his t-shirt. Gusto kong umiyak ng umiyak, yung wala nang matitira pang luha sa mga mata ko, nang sa ganon ay wala na rin ang sakit dito sa puso ko. Ilang minuto pa kaming ganoon bago ako kumalas dito, at pahiri ng mga luha. Gusto ko siyang makita, putol nito sa pananahimik namin pareho. Agad na nagtaas ang tingin ko dito, tapos ay sunod-sunod na nag-iling. No, hindi pwede. Wala kang sasabihin kahit na ano sa kanya. I grabbed his shirt again, at doon kumuha ng lakas para ito pigilan sa anumang plano niyang gawin. Hindi pwedeng hindi niya ito malaman, ikaw ang legal na asawa. You should fight for the spot, he added, with his softer tone. I know, pero hindi ganon kadaling gawin yun. Wala pa siyang maalala kahit na ano, at hindi ako sigurado kung paniniwalaan ba niya ako.
Muli isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan nito sa pagitan namin. So, what are you planning to do? Don't tell me, you want to play the role of a mistress. He accused. Hindi ako sumagot. I lower my head down. Nakakatawang isipin na iyon nga ang plano kong gawin, pero paano ko gagawin iyon, kung ako naman ang totoong asawa? You can't be serious about it, Alora. He laughed at that. Kung iyon lang tanging paraan para bumalik siya sa akin. Baka sakaling maalala niya ang lahat. I said, with more serious tone. I can't believe this is happening. He sounded very disappointed. May isa pa tayong problema. I cut him off. He glared at me with his rebel eyes. They invited Mom for their house blessing this Sunday. I murmurs. Ellie, hindi sila pwedeng magkita. Hindi pa ako handang ipaalam kay Mommy ang lahat, alam mo ang kaya niyang gawin. I can't bear to lose him again, Ellie. Pagsusumamo kong sinabi. He sighed at that, 2 hands inside his pocket. I'll try, what I can do about it. Buong araw ng Sabado ako naglinis, kahit pa may mga tauhan si Alessandra na dumating, para ayusin ang bahay ay hindi pa rin ako nagpabies sa trabaho. Kung pwede lang ay gugulin ko ang oras ko sa pagkilos, para iwasang isipin ang nalalapit na bukas. Kinumpirma sa akin ni Ellie ang hindi pagsipot ni Mommy bukas, hindi ko na tinanong pa kung ano ang idinahilan nito kay Mommy, basta lubos kong pinagpasalamat ang ginawa niya. Alora, tawag pansin sa akin ni Alessandra mula sa ibaba ng bahay. Nasa may balcony ako at nagpupunas ng glass door doon. Yes, Alessandra. Sumilay sa akin ang tipid ng ngiti. Tama na muna yan, halika dito saluhan mo kaming magmerienda. She looked up at me. Ayos lang. Tatapusin ko na lang muna ang paglilinis dito, sagot ko. Come on, bumaba ka na dito. Hindi nito pinansin ang sinabi ko. Bago bumalik sa pagkakaupo sa metal chair kaharap ang mga staff nito. Pinasya kong sundin ang sinabi nito at bumaba na para saluhan sila sa merienda. Nagpa-deliver ang mga ito ng pagkain mula sa isang sikat na fast food chain. Hindi rin ako nito nakalimutang ipakilala sa mga kaharap. Guys, my new housemaid Alora. Pakilala nito sa akin bago ako akbayan. Kumibot naman ang labi ko dahil sa tahasan nitong ginawa. I smiled a bit, para iwaksi ang pagkailang. They are my friends, Deborah and Zimena. Pakilala nito sa dalawa. Hi, we're glad to meet you, Alora. Magkasunod nilang ginagap ang kamay ko, bago magngiti. It's nice meeting you too. Agad kong sinabi. Mukha naman mabait ang mga ito at palangiti. Pinakilala rin ako nito sa ilan nitong staff na malugod kong binigyan ng ngiti. Hindi ba talaga pupunta si Ferry? Alessandra told to Deborah. Nasa isang rectangular-sized table kami, at sabay-sabay na nagmimerienda. Mukhang hindi. Nahihiya pa yata sa ginawa niyang eksena sa Gala Villa, she said to Alessandra, while chewing the food on her mouth. Sinabi ko naman sa kaniyang hindi iyon big deal sa'yo, agap na sabi ni Zimena dito. Tahimik lamang akong nakikinig sa kanilang usapan habang kumakain. Napansin ko ang pag-iling ni Alessandra, bago ituon na lang ang pansin sa pagkain. Pero balita ko, nagde-date daw sila ngayon ni Zachary. Deborah said to her. Umangat ang mata ko sa narinig. Si Ferry pa nga daw ang nag-aya ng dinner date na yon. Zimena chuckled, and shook her head. De mabuti, wala na siyang masasabi sa akin kung sakali, ani Alessandra na hindi inaalis ang pansin sa pagkain. She better apologized for what she did to you. Gosh! Nakakahiya lang talaga, Zimena exclaimed. Wala naman problema sa akin yun, basta hindi na sana makakarating ito kay Gab, si Alessandra. Of course not. Halos sabay nilang sinabi. Kami pa ba? Alam naman naming hindi ka ganang babae, and we both know that you love Gab so much. Saka imposibleng ipagpalit mo si Gab sa iba, kahit siguro ako hindi ko gagawin yun kung magkataon. Deborah said. I swallowed hard, kung pwede lang tumayo na ako at iwan na lang sila, para hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan ngunit hindi ko magawa. Good afternoon, Sir Gab. Sunod-sunod na bati ng ilang staff dito, na siyang ikinalinggan namin pare-pareho. He looks hot,
wearing his dark long-sleeve polo that slightly folded up to his arm, and dark slack pants. Gayon din ang makintab nitong sapatos. The man is a charm to be sure, he has the right twinkle in his eyes. And a voice that is more warm and sexy. Good afternoon, he greeted back and false a smile. Gusto kong pawala ng hininga, habang pinapanood itong palapit sa direksyon namin. Wow, ang hot ni Mr. Rockwell. Deborah whispered to Alessandra, na siyang pinamulaanan ng 2 pisngi bago salubungin ang dumating. Sa harap naming lahat ay walang pasubaling nagdaop ng kanilang mga labi. Gab snaked his arm around her and pulled her closer to deepen the kiss. Agad naman ang ginawa kong pagyuko, para iwasan ang tagpong iyon, pero hindi ako nakaligtas ang kurot na bumaon dito sa puso ko dahil sa eksena. Kung hindi pa nagtuksohan ang ilang staff, ay hindi maghihiwalay ang dalawa. Mabilis akong tumayo. Excuse me. Tatapusin ko lang yung ginagawa ko sa taas. Babalik din ako agad, paalam ko kay Deborah na siyang tumangalas sa akin. Sure, kami na ang bahala dito. She waved her hands at me bago ko natalikuran. Diretso ang pasok ko sa loob, habang nakayuko ang mga ulo. Mabibigat ang bawat paghakbang ko paitaas. My knees trembled weak. I need soothing like a child, at kung meron man magbibigay sa akin noon, wala akong ibang gusto kundi si William. What are you doing up there? Mabilis akong lumingon sa boses na nagsalita. Gab standing a few steps away from me. Nakatingala ito bakas ang kunot sa mga noo. Naglilinis kasi ako sa taas, I said nervously. Mabilis din akong nagkamot sa sentido bago mag-iwas ng tingin. Hindi ito sumagot, sandali akong pinasadahan ng tingin. Ginaya ko ang ginawa niya. I'm wearing a sleeveless shirt and a walking short. Ibang klase kasi ang init ng araw ngayon. I gather my hair into a bun, na ngayon ay halos bumagsak ang ilang hibla sa pisngi ko at leeg. Bumalik ang tingin ko dito, na halos mamula ang muka sa hiya. But I only saw a disgusted look and irritation to his face. I pursed my lips and gripped the handrail forcefully. I'm afraid he'll hurt me if I look at him the wrong way. Sinimulan na nitong humakbang paakyat. My body reflexes genuinely move. Tila takot sa kung anumang gusto nitong gawin. Huminto ito isang baitang mula sa kinatatayuan ko. He's certainly got that hot and sexy look stand tall in front of me. I have an urge to move sideways para ito bigyan ng espasyo. Tahimik lang ako nitong nilampasan. I inhale, the scent of him still lingered in the air. Hindi ko napigil ang pumikit sandali at mapait na ngumiti. Gusto kong balikan yung mga panahong akin pa siya. I want to wrap my arms tight around him and never let him go. I want to fall asleep to the pure sound of his heart beating and taste the sweet kiss endlessly. Gusto ko ulit iyon maramdaman, at masabi kong akin siya ulit. I open my eyes only to find out that things will never be same again. I wincing in pain. Every step feels like I'm dying. I don't know what worse, but I'll keep fighting for our relationship no matter how hard it is. Kinabukasan ay maaga akong nagising, halos hindi pa pumuputok ang araw, ay kumikilos na ako sa kusina. Kahit pa may pakatirer si Alessandra, maaga akong nagluto ng almusal para sa mga ito. Good morning. Masigla kong bati kay Gab buhat ng mamataan itong papasok sa kusina. He's only wearing a sando shirt and a khaki short. Nakasampay sa balikat nito ang towel, indikasyon na maghahanda na ito sa pagligo. Coffee. I asked him delightfully. Inangat ko dito ang sarili niyang mug coffee. Terno sila ni Alessandra nito, ang kanya ay kulay asol, habang ang kay Alessandra naman ay kulay rosas. He nodded, bago tumungo sa lababo para doon maghilamos. Gising na ba si Alessandra? Igagawa ko na rin sana siya ng kape. Tanong ko dito habang nakaharap sa coffee maker. Tulog pa, pagod yun, tipid nitong sagot. Napalunok ako habang nakatalikod dito. Hindi ko mapigil ang bigyan ng interpretasyon ang sinabi niyang iyon sakin, gumuhit ang maagang sakit sa puso ko. Hindi ako syunga para hindi isiping wala silang ginawa kagabi. Hindi ko na malaya na sunod-sunod na pala ang ginagawa kong pag-iling. What is it? Gab asked me. Wala, ito na ang kape mo.
Marahan ko itong nilapag sa harapan niya at tumayo sa gilid ng lamesa, kung saan nakaupo ito sa kabisera. Pinanood ko ang paghigop nito ng kape, na siyang nagtaas ng tingin sa akin pagkatapos. "What is it, Alora?" he asked. Natigilan ako sa kanyang tinuran. "Jane, Gabriel," I said softly. His brows arched, sandali itong natigilan. Nanlaki ang mata ko, gusto ko itong tanungin kung may naalala na ba ito, but I don't want to risk putting him in danger, lalo na nang makita kong humawak ito sa kanyang sentido. "Ayos ka lang ba?" Nag-aalala kong sinabi. Mabilis akong lumapit dito para gagapin ang dalawa nitong pisngi. "Are you alright? Ano ang masakit?" Sunod-sunod kong tanong. Huli na para mapagtanto ko ang distansyang meron kami. Nginig ang mga tuhod ko maging ang puso ko, ay humataw ng sobrang lakas, tila nais kong pagsisihan ang ginawa kong paglapit dito. "I'm sorry," mabilis kong hinela ang dalawa kong kamay, ngunit mabilis niya itong pinigilan at hinawakan ng mahigpit. Strange dark eyes darted on me, those eyes shifted to a red fire, filled enough heat to feel my knees weak. The silence lingered between us. Walang gustong magsalita isa man, pati ang pag-igting ng panga nito sakin, ay tila 1,000 kuryente ang hatid. Tumayo ito na hawak pa rin ang dalawa kong palapulsohan. I lift up my chin, lips quivered so bad. Pakiramdam ko ay lalabas na sa dibdib ko ang puso ko, dahil sa sobra-sobra nitong paghuhuromentado. Ngunit iba ang sinasabi ng mga mata niya. Angry eyes were just start then became distraught. He leveled me a glowering look that sunken my heart into the deepest sea. "Don't you dare touch me again, or else," he said under his breath. Parang may kung anong pumipigil dito, dahil sa pag-igting ng kanyang panga. My hands is hurting so bad, I slammed my eyes and hummed the pain. Napalabi ako at tangkang atras nang hilahin ako nito pabalik. Hindi ko napigilan, sumubsob ako sa malaki niyang dibdib. My lashes fall down and my willpower will soon evaporate. Lunod na lunod ang puso ko, at hindi ko alam kung paano ba ito iahon. Isang mabigat na paghinga ang pinawalan nito bago magsalita. "Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, at iyon ang ayokong alamin," he said, his tone held icy decisiveness and a taunting edge to his voice. I desperately need to answer back. It was exactly afternoon, and the sun was burning high in the sky. Isa-isa nang nagsidat-ingan ang mga bisita. Alessandra entertaining the guests, wearing a lovely champagne dress. Bagay na bagay sa kanya ang ganoong kulay. She's shining like a sun pouring heat to Gab's face. They welcomed the guests and have a small chit-chat after that. Sinulyapan ko ang suot ko. I only wearing a straight-cut dress, tie my hair into a sweetbread, and a light touches of makeup. Very simple and not intimidating, hindi gaya ng kay Alessandra. Napalabi ako, why do I have to compare myself to her? Tila nawawala ng kumpiyansang tanong ko sa sarili. Tahimik ko silang pinagmasdan mula sa kinatatayuan ko, kasama ng ilang waitresses and staff. Kung ang pag-iyak ang paraan para mawala ang sakit, ay sana kanina ko pa ginawa. Pero ano ba ang mabisang paraan para mawala ang sakit? Siguro iyon ay kung hindi ako hihinga, at ipikit na lang ang mga mata at magbingi-bingihan sa lahat. "Alora," kalabit sakin ni Aling Mareng. Walang gana ko itong nilingon. "Aling Mareng," I smiled at her shyly. "Ayos ka lang ba, Ineng? Kanina ko pa napapansin na wala kang kibo." Umiling ako dito. "Ayos lang ho ako," I said bago ibalik ang pansin kila Gab. Maluwang ang ngiti nito, habang kausap ang ilan nitong bisita. He looks very handsome as always. Kayang-kaya nitong dalhin ang sarili sa simpleng suot. His dark polo shirt fits him well, buttoned up and leave one button open down his chest and sleeve rolled up. His black denim jeans him too, paired with Oxford shiny shoes. The casualness of his attire did nothing to lessen his good looks. He has a secretiveness personality, and had a tight-lipped smile to everyone. Base na rin kung paanong nasa dalawa lamang niyang bulsa ang kanyang kamay. Napansin ko ang paggawi ng tingin ng mga kaharap nito sa direksyon ko, at ang huli ay si Gab. Our eyes locked for a moment. Pakiramdam ko ay tumigil sandali ang oras sa pagitan namin.
Ngunit bago pa ako magupo ng damdamin, ay ako na mismo ang pumutol sa mga titig na yon. I lower my head down, at tinuon ng pansin sa pag-aayos ng mga lamesa. Tahimik ko iyon ginawa, hindi alintana ang tingin ng ilan sa akin. I'm preoccupied by what he said earlier, masakit isiping ayaw na niyang palawigan pa ang pagkakakilala niya sa akin. It hurts me the most, when he tried to push me away from his life. Alora, halika muna dito sa likod bahay. Tawag pansin sa akin ni Aling Mareng. Sinunod ko ang sinabi niya, pumasok ako sa loob ng bahay, at tinunton ang daan palabas sa may kusina. There was some tables and chairs outside, na hindi pa naiaayos. Isa-isa namin itong nilatag, at nilapatan ng mantle at placemats. Hindi na inayusan ang ibang parte dito, dahil kung sakali lamang na may ibang mas gustong kumain sa likod bahay, kung saan nandito ang 30 square meter swimming pool, kaya namin nilatag ang tables and chairs. Mukhang nandyan na ang pari. Aling Mareng informed me. Sumulyap ako sa loob bahay, halos madami nang ang tao sa loob. Siguro nga po, I said quietly. Hindi na namin pinasyang pumasok sa loob, dahil alam kong puro bisita lamang ang naroon. Natanong ko rin si Mark na kadarating lang habang kaagapi ang isang maputing babae. I bet she his girlfriend. Ibang klase talaga ang mayayaman na yan ano. Biruin mo, talagang gumagastos ng malaki sa simple lamang na okasyon. Aling Mareng whispered to me, halatang ayaw parinig kanino man ang sinabi. Ganoon ho siguro talaga ang mayayaman Aling Mareng. I whispered back. Gusto kong mahiya sa aking sinabi, hindi lang kasi ganito karangya ang selebrasyon ng aming pamilya, kung may maliit man na pagtitipon. Hindi ko masabing wala pa sa kalahati ang mga bisitang dumalo pag kami ang may pagtitipon gaya ng ganito. E paano kung magkaanak pa yang mga yan? E di siguradong mas bongga ang selebrasyon kung sakali, she added. Napalunok ako sa isiping iyon. Agad na tumakbo sa isip ko ang ibinulong na iyon ni Aling Mareng sakin. Paano nga kung mabuntis si Alessandra? Sa palagay ko ay iyon ang plano ng mag-asawa ang magkaroon agad ng anak. Sunod-sunod akong nag-iling, hindi ako handa sa maaring mangyari. Baka ikabaliw ko iyon. Siguradong wala na akong laban pag nagkataon. Nakita mo na ba si Madam? She whispered again. Lumingon ako dito, sinuhong Madam? Yung mommy ni Alessandra, iyon o. Turo nito sa may edad na babae sa loob. She stand inside view, with her flashy fancy dress. Gaya ng ilang bisita halos tadtad ng purong ginto ang katawan nito. Starts from her very sophisticated earrings and necklace. Hindi rin papahuli ang bitbit nitong sikat na branded ng bag. She stood quiet, tall and slim, her short gray hair neat and lightly styled, with new fashioned waving hair. Hatang alaga ang kutis nito, na tila hindi mababakasan ng anumang line marks. In her face I'd think she's at her 60 at the most, given muna and genuine expression. Balita ko saplada daw iyan at mapang mata, bulong nitong muli, halos idikit ang labi sa aking tenga. Nanatili ang tingin ko dito, ilang lunok ang ginawad ko sa aking lalamunan, pero pakiramdam ko ay sumikip iyon at nagbara. Nako mabuti na lang at may katirer, aniya pa sakin. Kumunot ang noo ko dito, at ngumiti sa huli ng mapagtanto ang ibig niyang sabihin. Napansin ko ang pagsulyap nito sa gawin namin. Her triangular brows hitched up, heavy lids and elliptical eyes gaze at me scrutiny. Nahigit ko ang paghinga ko, and lastly, she eyed me from head to toe, bago ibaling ang tingin sa ibang direksyon. Wala pa man ay parang nakaramdam na ako ng kakaiba, at hindi lang simpleng kaba kundi takot. Halika sa kusina, mukhang matatapos na ang pa-blessing, ginagap nito ang palapulsohan ko, kaya wala sa loob akong napasunod dito. Maingay na sa loob, halos puro tawanan at kwentuhan na ang maririnig. Aling Mareng hand me an empty tray. Ayan, mabuti pa mag-serve tayo ng inumin, aniya sakin. Ang totoo nga niyan ay umiiwas akong lumabas, baka kasi may makapuna sakin at makakilala. Sus! E ano bang tumulong tayo kahit papaano? She insisted, and I have no choice kundi ang pumayag sa gusto niya. Imbes na sa living room ay sa backyard namin piniling dumaan. Hindi na ako nagulat sa dami ng taong naabutan sa courtyard,
kung saan may lawn tent at ilang tables and chairs na sadyang nilagyan ng abubot. Mabuti ay malaki ang espasyo ng kanilang bakuran, kaya hindi alintana ang siksikan. Hinela ako ni Aling Mareng patungo sa wine table. Mula doon ay nilagay niya sa aking tray ang ilang baso ng wine. Ayan, serve mo na sa kanila, pag nakaubos ka ay bumalik ka dito agad, bulong niyang habang turo ang grupo ng mga babae sa bandang kanan ng lawn tent. Ah, sige ho, natataranta kong sinabi. Tumulak nga ako patungo sa mga ito, dahil hindi naman ako sanay sa paghawak ng tray, kaya dahan-dahan lamang ang lakad ko. Ah, excuse me. Nilingon ko ang boses ng babaeng tumawag sakin. Agad akong namutla sa pag-aakalang namumukhaan ako nito, pero sa huli ay humila lamang ito ng isang baso ng wine. Nakahinga ako ng maluwag bago muling naglakad ng diretsyo. Thanks. Mga tipid ng ngiti ng pasasalamat ang ibinigay ng ilang dinulogan ko ng wine. Mabilis akong nakaubos. Kahit maligalig ay pinasya kong bumalik sa wine table, kasabay ng ilang unipormadong waitresses at waiter. Ayos lang sa kanila ang ginawa ko, kaya muli akong tumulak patungo naman sa kabilang panig ng lawn tent, Alora. Nilingon ko ang pinanggalingan ng boses. It's Mark, katabi nito ang babaeng kasama niyang dumating kanina. Nahihiya man ay lumapit ako sa mga ito para alokin ng wine. Wine sir, I shyly said. Mark took one for his girl and another for him. Thanks, the girl said to Mark, bago sinimsiman ang alak sa baso. Thanks Alora, sambit naman ni Mark sakin. Ngiti lang ang isinukli ko sa kanila, bago na sana tumalikod nang magsalita ito sakin. Bakit ikaw ang nagse-serve ng inumin? May mga waitresses naman. Pabayaan mo na sa kanila ang trabahong iyan, wika nito sakin. Bahagya muna akong sumulyap sa babaeng katabi nito, na tahimik lang na nakatingin sakin. Ayos lang po, wala naman din akong gagawin sa loob. I explained softly. Hindi ito sumagot dahil natuon na ang tingin nito sa likuran ko. Gab, Mark said, behind my back. Nanatili naman ang tingin ko kay Mark na mabilis rin bumaba ang tingin sakin pagkatapos. Lumunok ako, mas mahigpit din ngayon ang hawak ko sa tray. Bayaw, Abby, Gab remarks is a tenor, wala akong nagawa kundi ang yumuko. And I stepped back solely to give them space. Gab offered his warm welcome to the guests. Pinanood ko lamang ang mga itong magkamustahan sa aking harapan. Sa pag-aakalang hindi mamapansin ang presensya ko, ay dahan-dahan akong umatras para sana umalis, ngunit tinawag akong muli ni Mark. Alora, my eyes shot nervously, humihip ang hangin kasabay ng paglingon ko sa mga ito. Gab stiffly arched his brows at me, bago bumaba ang tingin sa dala ko. Bigyan mo ng wine si Gab, utos ni Mark sakin. Tumango ako ng bahagya bago lapit dito ang hawak kong tray, my hand is shaking, I diffidently lower my head down. Hindi kita inutusang gawin ito, he said in a low-tone voice, bago humila ng isang wine. Bahagya akong sumulyap kay Mark, at sa babaeng katabi nito na tila sinusuri ang magiging reaksyon ko. Sorry, babalik na lang ako sa loob. I hesitantly took one step backward. Para sana umalis nang ma-outbalance ako. Huli na para mas apo ako ni Gab, tanging pulsohan ko lamang ang nahawakan niya. Bumagsak ang tray na may lamang wine diretsyo sa damit ko. Oh my God! The girl, beside Mark exclaimed. Everyone is in shock, lalo pa nang makaagaw pansin ang pagkabasag ng mga baso. Hey, are you alright? Tangkang lalapit sakin si Mark, nang pigilan ito ng babaeng katabi niya. She started whispering to Mark as they noticed the arrival of someone. Their eyes darted on me, halos lahat. Ang white dress na suot ko kanina, ay halos magkulay pula na dahil sa bahid ng wine sa aking damit. I bit my lower lip, nang maramdaman ang mas mahigpit na hawak ni Gab sa palapulsohan ko. I'm so sorry, bulong ko na yukong-yuko ang ulo. What is happening here? Isang mataas na boses ang nagpalingon sakin. Her violet eyes strayed at me, at ang aristokrata nitong mukha, ay bahagyang dumilim habang palapit sa amin. Agad kong naramdaman ang pagbitiw ni Gab sa kamay ko, at hinarap ang dumating. Just a slight trouble, Gab said to her mother-in-law.
Imbes na kay Gab ito tumingin ay sakin ito humarap. Muli ako nitong sinuri, her brows hitched with displeased and gave me a crudely insulting stare. Simpleng trabaho na lang ang gagawin mo, hindi mo pa matrabaho ng maayos. She yelled, anger gaze sliced my inner skin. Halos mapuna ng lahat ang ginawa kong gulo, dahil sa pagbubulungan ng mga ito. I'm sorry. I utter a sound, mahigpit kong ginagap ang dress kong suot bago magyuko. Hindi ito sumagot matapos ay si Gab ang binalingan. Gab, clean up this mess. Nakakahiya sa mga bisita, she ordered. Hindi ko narinig ang pagsagot dito ni Gab. Imbes ay sakin ito tinuon ang tingin. Go back to your room, mamaya tayo mag-uusap. Gab whispered to me. Hindi ko pinansin ang lantaran nitong paglapit sakin, dahil iba yung kabaang hatid ng matalim na tingin sakin ng mommy ni Alessandra. Mom, Gab, anong nangyayari dito? Humahanggos na lapit ni Alessandra. Agad itong tumabi sa ina nang makalapit. Oh my God, Alora, what happened to you? Walang pasubali nitong ginagap ang kamay ko. Halika sa loob para makapagpalat ka ng damit, ayan nito sakin. I'm sorry mom, please excuse us, she muttered, bago na ako hilahin sa dami ng tao. Yukong-yuko ang ulo ko habang papasok kami sa loob ng bahay. Diretso kami ng aking silid. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Mabilis nitong binisita ang kamay ko, na mayroong maliit na hiwa ng nabasag na baso. Gosh, magpalit ka muna ng damit, tapos saka natin gagamutin ang sugat mo, anito sakin. Hindi ako nakasagot, kita ko ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi ko alam kung para ba yun sakin o kung para kanino. Pasensya ka na, hindi na sana ako nagpresentang mag-serve ng wine sa mga bisita, mahina kong sinabi dito. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito sakin, bago ako tignan sa mga mata. You don't have to apologize. I understand, we understand Alora. She sweetly said. Puno ang mata nito ng sympathy para sakin. Kumibot ang mga labi ko. Gusto kong umiyak hindi dahil sa nangyaring aksidente kanina, kung paano niya ako tinatrato ngayon. She has a pure heart, and very loving personality. Gustong bumangon ng galit sa puso ko, ayokong makita ang ganito niyang side para sakin, hindi dapat. Magpapalit lang ako ng meat, bahagya akong umatras dito. Ayos lang ako, bumalik ka na sa labas, kailangan ka ng mga bisita mo doon. Ako, bumaba rin ang tingin ko sa aking palad na may sugat. Sige, magpahinga ka na lang muna dito. May mga tauhan naman ako sa labas, sila na ang bahala sa mga bisita, ngumiti ito sakin bago haplusan ang braso ko. Parang napapaso akong umatras muli dito. Salamat. Alessandra, pasensya ka na ulit, paghingi ko ng tawad sa nagawa. Gusto ko mang ipalagay ang sarili ko sa kanya, ay tila hindi kayang tanggapin ng sistema ko. She is my husband mistress, for Pete's sake. Hindi mababago nito ang katotohanang inagaw niya ang asawa ko. Pero alam kong pare-pareho lamang kaming biktima dito, at hindi ko alam kung paano ko panghahawakan na ako ang tunay na asawa. Wala ka bang balak umuwi sa inyo? Tanong ni Alessandra, isang gabi ng Sabado. Binigyan kasi ako nito ng day off para bukas. Malayo ang Queensland, Alessandra, kailangan ko pang sumakay ng barko. Sambit ko dito. Kung mag-eroplano ka kaya? I will buy you a ticket, sabihin mo lang, she convinced me. Kahit mag-eroplano ako baka masayang lang ang oras ko, saka wala pa naman doon ang asawa ko. Uuwi na lang siguro ako sa apartment ko bukas. I explained carefully. Tumungo-tango ito sakin habang nakayukod sa lamesa. Maaga itong umuwi dahil wala naman daw masyadong trabaho sa opisina. Sinulyapan ko ito na pinapanood ang paghihiwa ko ng gulay, ikaw ang magluto nitong menudo gusto mo. Question ko. Biglang nagliwanag ang mukha nito sa tinuran ko. Really? She smiled at me like a sweet child. Ayos lang ba? Tipid kong tanong, alam kong matagal-tagal na rin mula nang pinagluto niya si Gab. Alam ko ring nahihiya itong magpaturo sakin, kahit pa nabanggit na niya ang tungkol dito noon. Madali lang naman ito lutuin, tumabi ako dito para ituro ang dapat na gawin. Are you sure? Baka hindi magustuhan ni Gab ang lulutuin ko, may pag-aalinlangan itong sinabi. Napabuntong hininga ako, I'm sure, Gab will do.
Kung hindi ko man mapasaya si Gab sa sarili kong paraan, mas mabuti si Alessandra ang magbigay niyon sa kanya. Alam kong katangahan itong ginagawa ko, pero ito lang sa ngayon ang nakikita kong paraan. Ang sarap, she delightfully said, habang tinitikman ang nilutong menudo. Halos magtatalon ito sa tuwa nang sabihin kong mas masarap ito sa niluluto ko. Ang galing mo, siguradong magugustuhan ito ni Gab. I simply said na hindi mababakasan ng emosyon ang mukha. Hindi ko sinabi yun para magpanggap dahil totoo namang masarap ang luto niya. Thanks Alora, I owe you one. She happily said, matapos ay walang pasabi akong niyakap. Tila tinulos naman ako sa pagkakatayo at hindi nakapagsalita. Gusto kong umatras pero hindi ko alam kung paano ba yun umpisahan, dahil mas lalong humigpit ang pagkakayapos nito sa akin. Napakaswerte kong nakahanap ng mabait, at masipag na kasambahay tulad mo, she muttered to me, crouched her head at my shoulder. I swallowed hard, wala na akong nagawa pa kundi ang pumikit na lang at hayaan siya sa kanyang ginawa. Kumalas ito sandali at ngumiti. Wait, I just need to take a bath. Po na si Gab, sambit nito sa akin bago na ako talikuran. Sinundan ko lamang siya ng tingin, bago magbuga ng marahas na paghinga. Walang buhay din akong naupo sa isang silya para doon sob-sob ang ulo. I can't help myself but to sob in my silent tears. Masakit isiping wala akong magawa para sa asawa ko. And ay hindi ko man maipakita kung gaano ako nangungulila sa kaniyang yakap at halik. I want to take care of him, like what Alessandra did to him. I envy her for doing those things for my husband, na dapat ako ang gumagawa. Isang pagtikim ang pumukaw sa pag-iyak ko. I lift up my chin and our eyes locked immediately. He stared coldly at me, kaya mabilis akong napatayo. Gab, nandyan ka na pala. Sinubukan kong siglahan ang tinig ko, pero hindi nito naitago ang sakit at kirot sa puso ko. Puno ng hiya akong umayos ng tayo, hindi ko na inalam kung paano siya nakapasok sa loob na hindi ko naririnig, na dumating ang kanyang sasakyan. Si Alessandra. His voice sounded intimate without the hint of artificialness. And slowly raked a glance at me. Marahan ko namang hinawi ang buhok ko, at pasimpleng tinuyo ng palad ang luha sa pisngi. Nasa taas naliligo lang sandali, sagot ko, tumayo ako ng tuwid at marahang binaybay ang gilid ng lamesa. Gusto mo ba ng kape? Igagawa kita. I offered him my quiet smile. He remained silent, pinanood lang muna nito ang marahan kong paglalakad. The gentle and mellow expressions on Gab's face was completely gone, replaced by an icy expression. No thanks. I'll go upstairs. Pakihanda mo na lang ang pagkain. He responded tiredly as he loosened his tie. He turned around and ready to leave. But at that moment his eyes were drawn again to my figure and lastly to my weary eyes. Why are you crying? He asked, sounded more concerned. Agad akong nabuhayan sa kanyang tinuran. Mabilis akong ngumiti, pero bakas pa rin ang butil ng luha sa gilid ng aking mga mata. Crying isn't healthy to a married woman like you. His voice sounded very gentle, and captivated, charming face was full of worries. I extended my fingers to wipe off the tears from the corner of my eyes and gasped heavily. I'm okay. Napuwing lang ako kanina, explained, and lower my head down. I secretly bite my lips to expel my tension. Umuwi na ba ang asawa mo? Humarap ito sakin, his hand docked at the table across to me. Umiling ako dito, pinipigilan ang sarili magsalita ng hindi wasto. A moment of silence lingered again between us. Gab glared straight at me for a long moment, then turned to leave with a look of indifference. Naiwan akong walang nasabi. Gusto ko sanang magtagal pa ang pag-uusap namin, gusto kong kamustahin ang buong araw niya sa trabaho, gaya ng ginagawa ko noon. Pero hindi ko nagawa, dahil wala akong lakas ng loob para gawin yun. Pakiramdam ko ay wala nang puwang para sa kanya ang nakaraan niya. Mukhang kontento na ito sa buhay na meron siya ngayon, at ang alaala ko sa isip niya ay tuluyan na niyang kinalimutan at binura. Kinabukasan ay maaga akong bumangon, para sa pag-uwi sa aking apartment. Kahit hindi ko gusto ay pumayag ako sa suwestyon ni Alessandra. Ayokong isipin niya na gusto kong palaging nasa bahay para makita si Gab.
Ayos na ba lahat ng gamit mo? Alessandra asked me. She wiped her mouth, before finally turning to look at me. Oo, konti lang naman ang mga gamit ko. I replied timidly, sinabay nila ako sa pag-aalmusal. Ngayon na lang ulit kasi ako sumabay sa kanila, mas madalas ay tinatanggihan ko ang alok ni Alessandra, para makaiwas sa pasakit na hatid nito sa akin. That's good, ipapahatid na lang kita kay Gab, para hindi ka na mahirapan, she declared, bago uminom ng pineapple juice sa baso. Mabilis naman lumipad ang tingin ko kay Gab, na nasa jaryong hawak ang pansin. Hindi nito binaba ang hawak, kaya hindi ko alam kung anong reaksyon niya sa sabing iyon ni Alessandra. Then, papasundo na lang kita maybe tomorrow morning kaya mamayang gabi, she added, without confirming his husband. Nako, hindi na, ayos lang sakin ang mag-taxi, sanay naman ako. Sabi ko dito, pulang-pula ang dalawang pisngi ko sa hiya. Hindi dahil sa question niya, kundi sa isiping ihahatid ako ni Gab pauwi. Doon binaba ni Gabriel ang jaryong kanyang binabasa, at humigop ng kape sa kanyang paboritong tasa. He didn't say anything, he just continuing his coffee. May event kasi ako mamaya, so baka late na ako makauwi. Day off naman ni Gab ngayon, so siya na ang bahala sa'yo para hindi ka mahirapan, she added, without a pause. Tila sigurado sa kanyang sinasabi. Muli akong sumulyap kay Gab sa pag-aakalang tatanggi ito, ngunit nanatili itong tahimik. Gusto ko mang tumanggi, pero alam kong ipipilit ni Alessandra ang gusto niya, kaya sa huli ay wala akong nagawa. Enjoy your off day. Kaway ni Alessandra sakin buhat nang makasakay ako ng sasakyan ni Gab. Pinili kong sa backseat kasi kay Alessandra kung makikita niyang sa shotgun seat pa ako uupo. Hindi na ako nakapag-palm dito nang tumulak na ang sasakyan nito, palabas ng magarang bakuran, tanging kaway na lang ang ibinigay ko kay Alessandra na siyang nakasilap sa gate. Nang mawala ito sa aking paningin, ay saka lamang ako umayos ng upo. Pinagsalikop ko ang dalawa kong mga kamay sa ibabaw ng aking mga hita. Hindi ko makuhang sulyapan man lang si Gab, habang tahimik na nagmamaneho. Kanina pa kasi ito walang kibo. Natatakot ako na baka bigla na lamang niya akong bulyawan kung magbubukas ako ng usapan. I laid my back against the warm seat, at pumihit ang ulo pa kanan, gusto ko nalang buruhin ang sarili sa pagtanaw sa magandang paligid. The horizon started to get red, and the sun is slowly rising. I saw a classic beauty. It was a breathtaking, beautiful, and absolutely jaw-dropping scenery. The beach was so fascinating, iilan lamang ang naliligo doon, dahil sa malakas na paghampas ng alon. I moved closer to the window to look farther, I smiled preciously. Parang gusto kong magtampisaw doon at maligo. Want to go on a beach today? Napasulyap ako kay Gab na nasa daan lang ang pansin, ngunit ang mga mata ay nasa rearview mirror. I utter a sound, hindi ko alam kung sasagot ba ako ng oo o hindi. I'll pick you up early in the afternoon, so you can swim later, he declared. Eyes was on the road now. Hindi na, ayos lang ako. I shook my head with smiling. Hindi magandang may makakita sa aming dalawa. Hindi ito nagsalita pa, kaya binalik kong muli ang tingin sa dagat, at nang manowa ang mga mata ay umayos akong muli ng upo. I looked up at the rearview mirror, his eyes stared fixedly for a moment, before my heart stirred. Nag-iwas ako ng tingin at hinawi ang bumagsak na buhok. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Para akong teenager na naghahanap ng atensyon sa lalaking nagugustuhan ko. Napaayos lang ako ng upo nang pumasok na sa loob ng village ang kanyang sasakyan. Ibaba mo na lang ako dyan sa tabi. Sabi ko dito. Ayokong malaman niya kung saan ba ako nakatira. Naramdaman ko ang pagmenor nito, ngunit patuloy pa rin ang pag-usad ang sasakyan. Where is your place? I'll take you home as what Alessandra said to me, he concluded, na parang hindi bukal sa loob niya ang paghahatid sa akin. Napalabi ako at walang lakas na sumandal muli sa pagkakaupo. What would you expect, Alora? Natatawang bulong ko sa sarili. Sa phase 2 lang ako, I said, looking away. He maneuvered his car carefully, and bliss of a second, ay nasa phase 2 na kami.
Pakibaba mo na lang ako dyan sa tapat ng gate na pula, marahan kong sinabi. Sakto naman ang pagparade ng kanyang SUV sa tapat ng gate, kaya binuksan ko na ang pinto. Salamat sa paghatid, I shyly said, bago sumulyap dito. Napalunok ako nang lumingon ito sakin, his eyes emitted a deep serious expression. I feel an uncontrollable shiver run through my bodies, kaya hindi ko magawang gumalaw. Sumulyap ito sa tapat ng aking inuupahang apartment. His jaw protruded, gaya kung paano niya bisitahin ng tingin ang apartment. Dito ka nakatira? He asked curiously, hindi na inalis ang tingin sa bahay. Oo. I swallowed hard. Parang may kung anong tumatakbo sa isip nito, habang sinusuri ng tingin ang tapat ng bahay. Pasok ka. Wala sa loob kong nasabi. I blushed more nang bumalik ang tingin nito sakin. Para akong nakikipaglaban sa kamatayan, dahil sa sunod-sunod kong pagsinghap. Tiyak ko namang hindi ito papayag sa alok ko, kaya ayos lang. Gab took a deep breath, bago patayin ang makina ng kanyang sasakyan. I'll go check you inside, aniya bago na bumaba. My jaw dropped for a second, watching him arriving manly in his car. Nauna na itong bumaba sakin. Kaya ilang kurap muna ang ginawa ko, bago ako nakababa ng maayos. Natataranta ko ring hinanap sa shoulder bag ko ang susi ng aking apartment. I'm sorry, nahihiya kong sinabi nang sa wakas ay nahagilap ko rin ito, bago buksan ang maliit na gate. Pasok ka. I widely opened the gate for him, kung saan agad naman itong pumasok. At ubili rin akong naglakad patungo sa main door nang marinig kong nagsalita ito. Is that your car? He asked, sounded a bit curious. Sa company na pinapasukan ko yan. Balak ko nang i-surrender this month. I utterly said, hindi ko mapigil ang kagati ng ibabang labi sa pagtatahi ng kasinungalingan. Marahan niya itong hinaplos na parang isang alagang aso. Mas damiin ang pagkagat ko sa aking labi, because the truth is, I bought this car for him. Niregalo ko ito sa kanya noong first year anniversary namin. Ayaw pa nga niyang tanggapin noong una, dahil kaya naman daw niyang pagtrabahuhan ang pagkakaroon ng sasakyan, pero pinilit ko pa ring tanggapin niya. This car, he softly said, bago ibalik ang mga kamay sa bulsa ng pantalong suot. Napangiti ako, puno ng pag-asa ang mga matang may katiting itong naaalala. Pasok ka, I excitedly said. Hindi ko na mapigil ang mamula ang puso sa isiping magkasama kami ngayon. Pasensya ka na sa bahay, hindi pa ako nakakapaglinas, nahihiya kong sinabi bago elapag sa couch ang shoulder bag ko. Diretso ako sa counter table, kung saan naroon ang ilang bottle ng wine para humila ng isa. And slowly pull the drawer at my side, para mabilis kumuha ng wine glass na mabilis ding hinugasan. Your house is too big for you. Hindi ba dito umuwi ang asawa mo? I almost jumped up to my feet, when I heard his soft voice from my behind. Nilingon ko ito, standing at the doorway, two arms protectively crossed against his broad chest. Hindi pa niya nakikita itong apartment ko, mula nang lumipat ako dito, pagtahi kong muli ng kasinungalingan. Umayos ito nang tayo and slowly took a step forward. Napahigpit ang hawak ko sa wine glass, habang papalapit ito. I did not dare to make a move. I felt a sense of pressure, leaning my waist against the table. Huminto ito sa tapat ko at kinuha ang wine sa isa kong kamay. He lifted up the long-stemmed wine glass in front of me, slowly swirling his wine. Then delivered it to his nose for a sniff, until I thought that he did it sexily without him noticing. I bit my lower lip, nang itaas niya iyon para simsiman. My heart sank, as he smoothly swigged the amount of wine. The gentle sound of liquid entering his mouth could be heard. And then, he once more lifted his head up, swallowing the wine. My eyes opened as my mind trembled. How could I be so weak? Hindi ko nagawa pang ingat ang basong hawak ko. Kumuha ako ng lakas sa lamesang nasa likuran ko. Your wine is good. You have a fine taste. The gentle voice sounded, this time with the hint of tenderness. Hindi ako nakasagot. Mas lalo lamang akong nanghina, ang mga siko ay kumuha ng lakas sa lamesa,
Kung pwede lang lamunin na ako ng lupa, para hindi niya makita sa mga mata ko ang kaba at pananabik. He put down his own wine glass beside me. My long lashes trembling down. I smell the scent of his mighty breaths. The fragrance of it is a long-lasting one. I'll be going, he said and let out a sigh. I didn't even look at him when he spoke. Mas pinili ko pa ring magyuko. Susunduan kita after lunch so we can go out for a swim. I raised my head. Together. I cut him off. Hindi ko na napigilan pa ang puso kong sambitin yun. The dark brown eyes seemed to flash with brilliant expression. Bigla akong tinablan ng hiyasa na sabi, hindi kasi ito agad nakapagsalita. I mean, with Alessandro of course. I said and laughed. The solemn look in his eyes disappeared, na siyang his teeth is visible to my ears. Yeah, with my wife, he concluded.